Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Sagretoma Malalin. 37 years old na ngayon, tubong taga Silay, Zamboanga City. Pero nakatira dito sa Project 8, Quezon City. Isa ko sa mga loyal subscriber mo at madalas ako magbigay ng komento sa mga kwentong tinatampok sa inyong channel, ang Papa Dudut Stories. Papa Dudut, mas kilala ako sa palayaw kong Toma. Nagkamalay at lumaki akong ulila at napunta ako sa pangangalaga ng tiyahing ko na tinuturing at tinatawag kong Mama Nene. Ayon kay Mama Nene, namatay ang tunay kong ina nung ako'y pinanganak at ang sabi pa niya sa akin ay kaya din daw namatay ang aking ina ay dahil sa inasawa ito ng isang lalaking engkanto. Nang tanungin ko naman siya tungkol sa aking ama ay hindi raw niya tiyakong tao ito dahil ang sabi raw ng aking ina kay Mama Nene, engkanto daw ang aking ama na nagngangalang Sagretoma. Isa raw yon sa popular na pangalan ng mga kalalakihan sa mundo ng engkanto. At bago manganak ang aking tunay na ina ay ibinili nito kay Mama Nene na Sagretoma ang ipangalan sa akin kaya sinunod na lamang niya. Kahit na lumaki ako sa pamilyang naniniwala sa mga engkanto, hindi ako naniniwala noon na nag-i-exist talaga ito sa totoong buhay. At lalong, hindi rin ako naniniwala na isa akong kalahating tao at kalahating engkanto. Although noong nag-teenager ako ay napapansin kong kakaiba ang physiology ko sa mga normal na tao. Sa itsura ng mukha naman, mukhang normal. Hindi sa pagmamayabang pero marami ang nagsasabi sa akin na gwapo at malakas daw ang apil ko. Pinoy na Pinoy naman ang itsura ko, moreno at may pagka-chinito pero napansin ko din yung kakaiba sa katawan ko. Masyado raw akong matangkad sa 6'4" height ko. Tapos yung 12 years old ako ay nagkaroon na ako ng matitigas na muscle at abs. Hindi rin ako tumataba. Mabilis din akong tumakbo, hindi rin normal ang flexibility ko. Niloloko nga ako ng mga kaibigan ko na parang wala daw akong buto. Noong sumapit naman ako sa edad na 13 anyos, never akong tinubuan ng acne sa muka at katawan at isang beses lang yata sa isang taon akong magkasakit. And with regards to sexuality, straight naman ako pero nakapansin ako ng slight abnormality sa sexual organs ko. Masyado raw malaki ang kargada ko kumpara sa average Asian male. At meron din akong abnormality na tinatawag na hyperspermia. Kaya na lamang po ang mag-research noon kung ano yon. So yun na nga Papa Dudut, dahil sa aking kakaibang physiology ay napapaisip na rin ako na baka nga totoong may lahi akong engkanto. Samantala naging mapusok din ako noong teenager ako. 13 anyos ako noong mawala ang virginity ko. And unfortunately dahil nga sa malakas daw di umano ang sex appeal ko, maraming babae ang nagkagusto at umibig sa akin. Naging single dad ako sa edad na 14 at the time 3 agad ang babaeng nabuntis ko. Tapos ay nasundan pa ng nasundan yon sa iba't ibang mga babae. Kaya nung makapagtapos ako ng kolehiyo at nakapasa sa architecture board exam, 13 na ang mga anak ko at puro panganay.
At bago tumaas ang mga kilay ninyo ay huwag kayong mag-alala kasi responsableng ama naman ako. Simula noong maging arkitekto ako, regular ako nagbibigay ng sustento sa 13 kong anak. At apelyido ko na ang ginagamit nilang lahat. Anyway, mapunta mismo tayo sa mismong kwento ko. Dahil nga sa sinasabi ng mga kamag-anak ko na half-engkanto ako. Madalas ako makaranas ng kababalagan. Pero noong mga time na yon ay dinideny ko lamang yon sa aking sarili at dinidedma ko lamang ang lahat. Pero papadudot, dumating ang panahon na hindi ko na ma-deny sa sarili ko ang kababalaghang nangyayari na sa akin. Sa barangay namin sa Tagasilay, Zamboanga City, merong gubat doon kung saan may matatagpuang isang luma at malaking puno ng balete. Alam ng lahat na ang lumang puno ng balete sa dulo ng sapa ay hindi dapat tinatambayan. Lalo na kapag ang araw ay nagsisimula ng humalik sa abot tanaw. Ngunit bilang isang arkitekto, mas naniniwala sa blueprint kaysa sa mga alamat. Para sa akin, ang balete ay isa lamang magandang inspirasyon para sana sa nakatakda kong proyekto sa aming bayan na isang eco-resort. At yun nga papadudot, hindi ko alam na ang bawat sukat na ginagawa ko sa paligid ng punong yon ay binabantayan na pala ng mga matandang hindi kumukurap. Isang hapon habang abala ako sa pagkuha ng mga litrato ng mga ugat ng balete, napansin ko ang isang kakaibang bango. Hindi ito amoy ng nabubulok na dahon o basang lupa. Amoy ito ng sampagitan na hinaluan ng pulot. Nakakaligaw ang ganda ng punong yan, hindi ba? Napalingon ako sa pinanggalingan ng boses. Doon sa ilalim ng malaking sanga nakatayo ang isang babae. Siya ay nakasuot ng manipis na puting barot saya na tila gawa sa sinag ng buwan. Ang kanyang balat ay kasing puti ng gatas. At ang kanyang mga mata ay kulay green kasing linaw ng pinakamalalim na bahagi ng sapa. Ako si Elena, sabi niya sa boses na parang himig ng harpa. Matagal na kitang pinapanood, Toma. Doon pa lang, dapat ay kinutuban ako. Paano niya nalaman ang pangalan ko? Bakit tila hindi humahawak sa lupa ang dulo ng kanyang saya? Ngunit ang kanyang ganda ay parang isang gayuma. Sa bawat ngiti niya tila nalilimutan ko ang mundo ng mga tao. Doon na nga nagsimula ang kababalaghan na babago sa buhay ko. Papadudot, gabi-gabi bumabalik ako sa balete. Hinahanap ko ang presensya ni Elena. Hanggang sa isang gabi ay hinawakan niya ang aking kamay, ang lamig ng kanyang balat ay hindi nakakatakot. Tila ba ito ay lamig ng isang preskong hangin sa gitna ng tag-init. Sumama ka sa akin, Toma, bulong niya. Dadalhin kita sa aming palasyo. Doon walang oras, walang pagod, walang kamatayan. Doon ikaw ang aking hari at ako ang iyong reyna. Biglang nagbago ang paligid. Ang sapa ay naging isang ilog ng pilak. Ang mga puno ay naging mga poste ng ginto. Sa gitna ng kagubatan ay sumulpot ang isang mansyon na gawa sa kristal. Inihanda niya ang isang hapunan. Ang mga pagkain ay kakaiba. Mga prutas na kumikinang at karne na tila natutunaw sa sarap. Pero naalala ko ang bili ni Mama Nene sa akin noon. Toma, kapag inaluka ng pagkain sa dilim, huwag kang titikim. Kapag kumain ka ng pagkain nila ay hindi ka na makababalik pa. Bakit hindi ka kumakain, aking mahal? Tanong ni Elena. Ang kanyang mga mata ay biglang nagdilim. Ang luntiang kulay ay naging tila apoy. Busog pa ako, Elena. Pagsisinungaling ko. Doon ko napansin ang mga katulong sa paligid. Sila ay mga tao din o dating mga tao. Ang kanilang mga mata ay walang buhay, tila mga manika na sumasayaw sa kumpas ni Elena. Mukhang natatakot ka, Toma. Huwag kang kabahan. Mabait naman ako. Ang sabi ni Elena tapos ay muli siyang ngumiti sa akin.
Hindi kasi ako makapaniwala na nangyayari ito. Sabi ko naman sa kanya, ano ka ba? Isa ka bang babaeng engkanto? O sisa ko sa kanya? Oo, Toma. At ikaw, alam kong may lahi kang engkanto. Saglit, Toma, ang totoo mong pangalan, hindi ba? Aniya. Tumango lamang ako noon bilang sagot sa kanya. Saglit, Toma, ang isa sa mga kilalang pangalan ng lalaki dito sa mundo namin. Ang ibig sabihin nito sa wika namin ay matikas at maginoo. Dagdag pa ni Elena. Sige na, Toma. Kainin mo na yung pagkain inaalok ko sa iyo. Sa kultura namin hindi dapat pinaghihintay ang pagkain. Aniya. Pero hindi pa rin niya ako napilit noon. Pasensya ka na, Elena, pero ayoko talagang kumain. Seryoso kong sabi sa kanya. Nang tanggihan ko ang pagkain, nagbago ang timpla ng hangin. Ang magandang palasyo ay nagsimulang maging anino. Ang mga gintong poste ay naging tuyong sanga. Hindi mo ba ako mahal, Toma? Sigaw pa ni Elena. Ang kanyang boses ay hindi na harpa. Ito ay tila tunog ng nababasag na kristal. Ibinigay ko na sa iyo ang lahat. Pinanood kita mula sa mga puno. Pinoprotektahan kita sa mga aswang sa bundok. Akin ka, Toma. Akin ka lamang. Dito ko naunawaan ang panganib. Si Elena ay hindi lang isang magandang babae. Siya ay isang engkantada. Isang makapangyarihang nilalang na sanay makuha ang lahat ng gustuhin niya. Sinubukan kong tumakbo pero ang mga ugat ng balete ay nagsimulang gumapang sa aking mga binti. Parang mga kamay na humihila sa akin pailalim sa lupa. Huwag kang lalaban. Bulong ni Elena habang lumalapit sa akin. Ang kanyang anyo ay nagbabago. Ang kanyang mga tenga ay humahaba at tumutulis na. At ang kanyang taas ay tila lumalampas na sa normal. Sa mundo namin, magsasama tayo habang buhay. Iiwan mo ang iyong pamilya, ang iyong trabaho, ang iyong pagkatao. Ikaw ay magiging anino lamang sa mundo ng mga tao. Pero sa akin, ikaw ang lahat. Yon ang huling sinabi ni Elena sa akin bago ako mawala ng malay. Hindi nagtagal ay bumalik ang ulirat ko pero danlumo ako dahil nasa ibang mundo pa rin ako. Nakita ko kaagad si Elena na nasa tabi ko. Nakahiga pala ako sa kanyang malaking kama. Ramdam ang malalamig na daliri ni Elena na humahaplos sa iyong panga. Ang bango ng sampagita ay nakakahilo na. Hindi na ito amoy ng bulaklak, kundi amoy ng kamatayan na binalot sa ganda. Huwag kang matakot, Toma, bulong niya. Ang kanyang mga labi ay halos dumikit na sa iyo. Isang pikit lang at mawawala ang lahat ng bigat sa iyong mundo. Sabi pa niya. Ngunit sa likod ng aking utak ay umaalingaw-ngaw ang boses ni Mama Nene. Toma, ang mga engkanto ay hindi marunong tumanggap ng hindi. Kapag nahuli ka nila sa kanilang tingin ay hanapin mo ang dumi ng lupa. Sa isang mabilis na galaw bago pa dumapo ang kanyang mga labi, dinikit ko ang aking palad sa basang lupa sa aking paanan. Kinuha ko ang isang dakot ng putik at mabilis na pinahid ko ito sa aking noo at dibdib. Hindi mo ako makukuha, Elena, sigaw ko. Ang putik, ang dumi ng tunay na mundo ng mga tao ay nagsilbing harang. Ang engkantada ay napatras. Para sa kanya ang putik ay parang uling na nagbabaga. Ang kanyang magandang muka ay nangunot sa pandidiri at sa galit. Lapastangan! Tili niya. Ang mga ibon sa paligid ay nagliparan at ang hangin ay naging isang buhawi. Pinili mong dumi kesa sa aking kaharian? Pero hindi ko pinansin ang kanyang sinabi at sinubukan kong tumakbo palayo sa kanya. Kasi nahihirapan ako. Ang mga ugat na nakapulupot sa aking binti ay tila nag-alinlangan. Sinamantala ko ang pagkakataon. Hinubad ko ang aking suot na polo at sa gitna ng hangin ay binaliktad ko ito. Sinuot ko ito ng pabaliktad. Ang likod ay nasa harapan, ang loob ay nasa labas.
Biglang lumabo ang paligid ni Elena. Ang mahiwagang lohiya ng kanilang mundo ay naguluhan. Sa paningin ng engkanto, ako ay naging isang anino na mahirap matukoy. "Nasaan ka, Toma?" sigaw niya, habang ang kanyang anyo ay tuluyan ng naging nakakatakot. Ang kanyang buhok ay naging tila mga buhay na baging na humahampas sa hangin. Hindi nga nagtagal, Papa Dudut. Nakawala ako sa mga ugat ng banete at tumakbo ako noon sa malayo. Hindi ako tumingin sa likod. Ang bawat takbang ko sa kagubatan ay tila tumatagal ng 1 oras. Ang mga puno ay tila gumagalaw para harangan ang aking daan. Ngunit dahil binaligtad ko ang aking damit, ang kanilang mga patibong ay hindi tumatama. Ang bangin na akala ko ay nandun ay naging patag na lupa. Ang sapa na akala ko ay malalim ay naging mababaw na putikan. Hanggang sa narating ko ang gilid ng highway. Ang semento ay tila isang banal na lugar. Ang mundo ng tao, ng teknolohiya at ng ingay, ngunit hindi sumuko si Elena. Narinig ko ang isang malakas na haginit ng hangin. Sa itaas ng mga kable ng kuryente nakita ko siyang nakalutang. Ang kanyang puting damit ay puno na ng dumi ng kagubatan at ang kanyang mata ay naglalabas na ng berdeng apoy. "Kahit saan ako pumunta, Toma, amoy kita," sigaw niya. "Dinala mo ang amoy ng aking kaharian sa iyong balat. Hindi ka na makakatakas pa." Sumakay ako sa aking sasakyan, ang aking lumang pick-up truck. Habang nanginginig ang aking kamay sa susi, nakita ko siya sa rear view mirror. Nakatayo siya sa bubong ng aking sasakyan. Kumatok siya sa windshield, ang kanyang muka ay nakadikit sa salamin. Maputla, maganda pa rin pero puno ng puot. "Buksan mo, aking asawa. Uuwi na tayo." Pinaharurot ko ang sasakyan. 80, 100, 120 kph. Ang aspalto ay naging mabilis na guhit sa dilim. Ngunit si Elena ay naroon pa rin. Nakatitig sa akin sa labas ng bintana habang mabilis na tumatakbo ang sasakyan. Tila bang bilis ko ay paglalakad lamang para sa kanya. Nakarating ako sa Tetuan. Akala ko ay titigil siya dahil sa usok at ingay pero nagkamali ako. Ang mga engkanto sa modernong panahon ay natuto na ring makisama sa semento. Tumigil ako sa isang mataong gasolinahan, hingal na hingal ako noon. Duguan ang mga paa mula sa pagtakbo sa gubat. Tumingin ako sa paligid, maraming tao, maraming ilaw. "Ayos lang kayo, sir?" tanong ng isang gas boy. "Nakita mo ba siya?" tanong ko. Ang babaeng nakaputi. Kumunot ang noo ng gas boy. "Wala naman po, sir. Kayo lang po ang lula ng pickup ninyo." Ngunit pagtingin ko sa aking cellphone, may isang bagong mensahe mula sa isang numerong puro 0. "Ang daming tao dito, Toma. Masarap ang kanilang mga puso. Pero ang sayo pa rin ang gusto ko. Nandito lang ako sa likod mo." Naramdaman ko ang isang malamig na hininga sa aking bato. Lumingon ako pero wala akong nakita noon kundi ang aking sariling anino na tila mas mahaba kesa sa dapat nitong sukat. Napagtanto ko na hindi ko siya matatakasan sa pagtakbo. Bilang isang arkitekto, alam ko ang tungkol sa mga space and boundaries. Kung gusto niya akong kunin para maging asawa sa kanyang mundo, kailangan kong gumawa ng sariling ritual gamit ang lohika ng tao. Bumalik ako sa aking opisina, kinuha ko ang aking mga blueprint at kumuha ako ng asin. Kung magtataka man kayo kung bakit may asin sa aming opisina, dahil ito sa akin noong bumisita ako sa isang site ng another project ko dito sa Zamboanga. Ugali ko kasing magbudbud ng asin sa mga sites na pinupuntahan ko para mawalang malas. At hindi ko akalain na magagamit ko ang natirang asin na nasa desk ko laban kay Elena. Gumuhit ako ng isang perpektong bilog sa sahig ng aking opisina gamit ang asin na may halong pulbos ng bakal. Sa gitna ng bilog ay nilagay ko ang ilang piraso ng aking buhok. "Elena!" sigaw ko sa gitna ng madilim na opisina.
lumabas ka. Kung gusto mo ko maging asawa ay harapin mo ako rito. Ang mga bintana ng opisina ay biglang niyanig ng malakas na hangin. Ang mga computer ay nag-on ng kusa, ang mga screen ay naging kulay luntian mula sa mga anino ng mga cabinet ay lumabas nga si Elena. Sumusuko ka na ba, Toma? Tanong niya. May halong tagumpay sa kanyang tinig. Hindi, sagot ko ng may paninindigan. Gagawa tayo ng kontrata. Sa mundo ng tao, ang kasal ay isang legal na kasunduan. Pumasok ako sa bilog na ito at pirmahan ko ang aking buhay. Ang pagiging gahama ng engkanto ang aking alas. Gusto niya akong maangkin ng buo, dahan-dahan siyang lumapit, ang kanyang mga paa ay pumasok sa bilog ng asin at bakal. Sa sandaling tumapak siya sa gitna ay umalis naman ako kaagad sa bilog. Kaya mag-isa lamang si Elena na natira doon sa bilog. Ano ito? Sigaw ni Elena. Sinubukan niyang lumabas pero ang asin ay parang isang invisible na rehas. Ang asin ay lason sa mga engkanto dahil sumisip-sip ito ng kanilang kapangyarihan. Samantala ay napansin ko na nagsimulang malusaw si Elena. Naghanap ako ng bote o anumang pwedeng paglagyan ng engkanto. Doon nakita ko yung tumbler ko na may mahigpit na saraduhan. Habang nalulusaw sa hangin si Elena, pumasok siya sa loob ng tumbler. At nang masipsip siya ng tumbler ay agad ko itong sinarado ng mahigpit habang naririnig ko ang mahinang echo ng boses ni Elena. Ito ang aking mundo, Elena, sabi ko. Dito kami ang nagdidikta ng hangganan. Manatili ka sa bilog na yan hanggang sa makalimutan ko ang pangalan ko. Hindi, Toma, mahal kita. Ang kanyang sigaw ay naging isang huni ng hangin na nagpabasag sa lahat ng salamin sa aking opisina. Sa kabilang banda, kinabukasan ay binaon ko yung tumbler sa isang lugar na walang makakakita at makakadiskubre. Pagkatapos noon, yung proyekto ko sana ng Eco Resort sa Tagasilay ay kinansel ko na. Hindi na rin tinuloy ng kliyente ko ang plano niya dahil na rin sa pagtutol noon ng mga taga doon. Papadudot naging maayos naman ang buhay ko pagkatapos noon. Walang nangyaring kababalaghan maliban na lamang siguro sa kakarampot na pagpaparamdam ng multo o kung anumang yon. 10 taon na ang lumipas habang nakatira na ako dito sa Project 8, Quezon City. Nakatanggap ako ng isang misteryosong delivery mula sa Tagasilay. Isang kahon na gawa sa Nara. Walang pangalan ang nagpadala. Walang return address. Pagbukas ko ay bumulwak ang amoy na matagal ko ng pilit na ibinabaon sa limot, sampagita at pulot. Sa loob ng kahon ay isang tuyong korona ng mga bulaklak at isang lumang blueprint. Ang orihinal na plano ko para sa Eco Resort, ngunit sa gitna ng drawing may bakas ng dugong tuyo na hugis ng isang pirma. Biglang namatay ang lahat ng mga UV lights sa aking penthouse. Ang smart system ng aking bahay ay nag-log out. Ang katahimikan ay naging kasing bigat ng semento. 10 taon, Toma. Isang boses na nanggaling sa dilim ng aking balkonahe. Yung bakal at plastic na pinagkulungan mo sa akin nasisira din sa pagdaan ng panahon. At ang asin ay tinangay ng hangin. Dahang-dahang bumukas ang sliding glass door. Humakbang papasok ang isang babae. Ngunit hindi na ito ang Elena na nakilala ko sa ilalim ng balete. Ang kanyang puting damit ay punit-punit na at tila naging kulay abo. Ang kanyang buhok ay hindi na baging kundi tila mga tuyong sanga na tumatama sa sahig. Ngunit ang kanyang mga mata, ang luntiang apoy na yon ay mas naglalagablab sa ngayon. Elena, sambit ko. Ang aking boses ay matatag kahit na ang aking puso ay tila gustong tumalon palabas sa dibdib. Hindi ka pa rin sumusuko? Ang oras sa aming mundo ay hindi tulad ng sa inyo, Toma. Lumapit siya. Ang bawat hakbang niya ay nag-iwan ng bakas ng lumot sa aking mamahaling hardwood floor. Para sa akin ay kahapon lang tayo naghiwalay. Kahapon lang nung ipahiya mo ako sa harapan
ng aking kaharian. Hindi siya sumugod, sa halip ay umupo siya sa aking designer chair na tila ba sa kanya ang buong lugar. Tingnan mo ang iyong sarili, Toma. Wika niya habang tinitingnan ang aking mga gamit. Nakatira ka sa isang kulungan na bakal at semento. Takot ka sa dilim? Takot ka sa bango ng bulaklak? Takot ka sa sarili mong anino? Ito ba ang buhay na pinili mo kesa sa akin? Lumapit ako sa kanya. Hawak ang isang malit na krus na gawa sa tanso at pilak na lagi kong dala. Mas gusto ko ang takot sa totoong mundo kesa sa peking paraiso mo, Elena. Tumawa siya isang tunog na parang mga tuyong dahon na nililipad ng hangin. Peking paraiso? Sa labas ng bintanang ito ang mundo ninyo ay namamatay. Ang hangin ay lason at ang mga tao ay nagpapatayan. Sa aking kaharian ay naghihintay pa rin ang aking trono at may dala akong regalo. Itinaas niya ang kanyang kamay. Sa gitna ng kanyang palad ay lumitaw ang isang imahe. Isang maliit na batang lalaki na may angking mga mata at may luntiang kislap sa paningin. Ang bata ay naglalaro sa ilalim ng isang puno ng balete. Sino siya? Tanong ko. Ang aking tuhod ay nanghina. Ang ating anak, Toma. Bulong ni Elena. Nilikha mula sa aking huling hininga bago ako tumakas. Mula sa dugo mong naiwan sa aking kuko. Siya ang susunod na hari ng aking kaharian. Ngunit kailangan niya ng ama para ituro sa kanya ang lohika ng mga tao. Dito ko naramdaman ang pinakamalakas na kapangyarihan ni Elena. Hindi ang kanyang mahika, kundi ang pag-ibig na may kasamang panunumbat. Alam kong bilang isang arkitekto, ang paggawa ng legacy o pamana ang pinakamahalaga sa akin. Sumama ka sa akin ngayon hindi bilang bihag kundi bilang asawa at ama, alok niya. O manatili ka dito sa aking kulungan ng semento hanggang sa mabulok kang mag-isa habang ang ating anak ay lumalaking hindi ka kilala. Tumingin ako sa labas sa mga ilaw ng Maynila. Pagkatapos ay tumingin ako kay Elena. Ang kanyang anyo ay dahan-dahang bumalik sa dati niyang ganda. Ang balat na gatas, ang bango ng sampagita. Kinuha ko ang aking krus at dahan-dahang ibinaba ito sa mesa. Elena, sabi mo kung sasama ako sa iyo. Pakakawalan mo ba ang lahat ng mga tao na binihag mo sa aking palasyo? Ang mga aninong nakita ko noon. Ngumiti si Elena. Para sa iyo, Toma, gagawin ko ang lahat. Sa puntong yon, Papa Dudut, ay nagbuntong hininga ako. Sige, sasama ako sa iyo, Elena. Pero bigyan mo lang ako ng kaunti pang pagkakataon na manatili sa mundo ko. May mga tatapusin lamang akong mahalagang bagay bago ako sumama sa iyo. Wika ko. Hanggang kailan ako maghihintay? Tanong niya sa akin. Noong time na yon ay nasa 35 na ako. Pagsapit ko ng 40th birthday ko sa September 2, 2028. Sasama na ako sa iyo, pangako. Sabi ko sa kanya. Tumango naman si Elena sa sinabi ko. Madali namang lumipas ang panahon. Sige, Toma, hihintayin ka namin. At sa araw mismo ng ika-40 kaarawan mo ay susunduin kita. Aniya. Papa Dudut, naging mabilis ang takbo ng panahon. Ngayon ay 2026 na. At magti-38 years old na ako. At 2 taon na lamang ang itatagal ko sa mundo. Tanggap ko na yon at hindi na ako manlalaban pa since aaminin ko na nagkaroon ng puwang si Elena sa puso ko. Sinasamantala ko na rin ang bawat araw na natitira sa akin. Palagi kong kasama ang mga anak ko. Hindi na rin ako nag-asawa dahil na rin sa sitwasyon ko. Nag-iipon at nag-i-invest na rin ako ng aking pera para kapag wala na ako ay may makukuha ang 13 mga anak ko. Sa kabilang banda ay madalas magpakita si Elena sa akin sa panaginip at masaya naman kami. Natutunan ko na siyang mahalin kaya handa kong tuparin ang pangako ko sa kanya sa 2028. Papa Dudut, alam kong marami sa inyo ang hindi maniniwala sa kwento ko pero sa maniwala kayo o hindi, totoong nangyari ang mga ito. At bago ko tapusin ang aking kwento ay shoutout muna kina Carla Legaspi, Gail, Daxi at Teacher Mila na nag-encourage sa akin na ituloy ito. At sana po ay
natuwa kayo at na-inspire. Muli maraming salamat sa inyong lahat. God bless and more power sa inyong programa. Lubos na gumagalang, Toma Malalin. Maraming salamat kay Toma sa patuloy na pagtangkilik sa Papa Dudut Stories. Marami na tayong naitampok na kwento ng engkantong umibig sa mortal na tao tulad ng kwento ni na Carla, Daxie at Gail. Hati ang opinyon ng mga tao. May mga naniniwala, meron ding mga hindi. Pero anuman ang totoo ay masaya pa rin tayo kasi nalampasan nila ang mga pagsubok na yon sa buhay nila. Kung ang desisyon mo, Toma, ay sumama na sa mundo ni Elena pagsabit mo ng 40 years old, sa iyong karawan ay nirerespeto ka namin. Ngunit tandaan mo na ang mundo ng tao ay ginawa para sa mga tao at ang mundo ng mga engkanto ay para sa mga engkanto. Kung nararamdaman mong napipilitan ka lamang na sumama kay Elena dahil hopeless ka na, huwag kang mawala ng pag-asa. Maaari kang humingi ng tulong sa mga alagad ng simbahan para matulungan kang labanan ng elementong gustong kumuha sa iyo. Tandaan mo, Toma, hindi mo alam kung anong klaseng buhay ang naghihintay sa iyo doon. Once na nandun ka na, hindi ka na makakawala pa. Kaya pag-isipan mo mabuti ang lahat ng ito. Yun nga lang, syempre, sabi ko sa inyong lahat, no, sa lahat ng mga tumutok, ang kanyang pagkatao po ay kalahating engkanto at kalahating tao. So nasa sa kanya yan kung saang mundo niya gustong manatili. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po